lumilitaw na mas lumalakas ang kumpirmasyon mula sa South Korea na ang mga barkong darating sa ilalim ng Frigate Acquisition Project, full complement ng Philippine Navy, ay nakabatay sa HDF 3200 frigate design, ang parehong disenyo na ginagamit ng kasalukuyang Miguel Malvar class guided missile frigates ng bansa. Ang bagong impormasyong ito mula sa ulat ng South Korea ay patuloy na nagpapatibay sa mga naunang hinala at pahiwatig na kumalat sa social media at defense analysis platforms na 4 ang kabuuang bilang ng mga frigate na kabilang sa nasabing klase. Habang lumilinaw ang direksyon ng proyekto, malinaw na nais ng Philippine Navy na magkaroon ng magkakaparehong warship platforms upang maging mas madali ang pagsasanay ng mga tauhan, maging mas epesyente ang maintenance at mas simple ang logistics chain sa kabuuang operasyon. Ang pagkakaroon ng 4 na batang frigate sa iisang klase ay magpapalawak sa kakayahan ng hukbong dagat na magsagawa ng mas malalaking maritime patrols at mas mahahabang operasyon sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Isang mahalagang bahagi ng ulat ang nagsasabing ang huling 2 barko ng serye ay inaasahang darating na may nakalagay na Towed Array Sonar System o TAS. Ito ang sistemang naghahatid ng mas malayo at mas sensitibong kakayahan sa pagtukoy ng submarine. Para sa Philippine Navy, nakasalukuyang partikular na nakatuon sa pagpapalakas ng anti-submarine warfare capabilities, ang pagkakaroon ng TAS ay isang malaking hakbang tungo sa mas mataas na antas ng maritime defense. Sa kasalukuyan, ang 2 unang frigate ng klase, ang BRP Miguel Malvar FFG-06 at BRP Diego Silang FFG-07 ay umaasa lamang sa hull-mounted sonar, kaya't ang pagdating ng TAS sa susunod na batch ay maglalagay sa mga darating na barko sa mas mataas na antas ng kakayahang tuklasin ang mga submarine na maaaring banta sa teritoryo. Sa teknikal na perspektibo, ang TAS ay isang sistema na ibinababa at hinihila ng barko sa likod nito. Dahil nasa likuran at nakalubog ng mas malalim sa tubig, mas malayo ang nararating nitong sound detection at mas kaunti ang ingay mula sa sariling barko. Sa panahon kung saan mas agresibo ang aktibidad ng mga foreign submarines sa Indo-Pacific region, lalo na sa paligid ng West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng TAS ay posibleng magbigay sa Pilipinas ng kakayahang maagap na mamonitor ang mga hindi inaasahang pagpasok sa ating maritime zones. Sa larangan ng procurement at negosasyon, patuloy ang pag-uusap sa pagitan ng Philippine Navy at ng South Korean shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries. Ang kumpanyang ito ay matagal ng kaagapay ng Pilipinas sa mga naval procurement project, kabilang ang Jose Rizal class frigates na ngayon ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing barko ng hukbong dagat. Ang pagpili sa HHP pari ay hindi na nakakagulat sapagkat mayroon itong napatunayang track record sa kalidad at epektibong paghahatid ng mga naval assets. Ang ulat mula sa South Korea ay nagpapahiwatig na kung magiging maayos ang lahat, inaasahang sa buwan ng Disyembre 2025 magaganap ang formal na pag-award ng kontrata, isang indikasyon na ang proyekto ay sinusubaybayan at pinapabilis ng pamahalaan upang hindi maputol ang momentum ng AFP Modernization Program. Sa mas malawak na konteksto, ang pagdating ng 4 na Miguel Malvar class frigates ay hindi lamang usapin ng pagdagdag ng barko sa fleet. Ito ay representasyon ng isang mas malalim na pagbabago sa estratehiya ng Philippine Navy. Sa loob ng maraming taon, ang hukbong dagat ay nakatuon lamang sa coastal defense at basic patrol duties. Ngunit sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, kinakailangan na ang Pilipinas ay magkaroon ng kakayahang mag-deploy ng warships na may credible capability upang protektahan ang mga teritoryo, bantayan ang maritime routes,
at tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda at komersyal na barko. Ang paparating na 4 na frigate ay inaasahang magiging sentro ng surface fleet operation. Maaring sila ang magsisilbing backbone ng naval presence sa mga pangunahing choke points at critical na maritime area. Ang kanilang kakayahang magsagawa ng anti-air warfare, anti-surface warfare, at anti-submarine warfare ay magbibigay ng mas balanseng operational flexibility. Ang improvement sa sensors, sonar suite, combat management systems, at weapons integration ay magbubukas ng bagong yugto para sa Philippine Navy na unti-unting nagiging mas modernong maritime force sa rehiyon. Higit pa rito, ang pagpapalakas sa naval fleet ay may direktang epekto sa deterrence posture ng bansa. Sa panahon kung saan ang Indo-Pacific ay puno ng strategic maneuvering mula sa iba't ibang bansa, ang pagkakaroon ng mas modernong barko ay isang mensahe na ang Pilipinas ay may kakayahang protektahan ang sarili, handang harapin ang mga hamon, at bukas sa mas malalim na defense cooperation sa mga bansang tulad ng South Korea, Japan, Australia at Estados Unidos. Sa kabuuan, ang paglitaw ng bagong ulat mula sa South Korea tungkol sa HDF 3,200 frigates ay isang senyales na ang Frigate Acquisition Project full complement ay papalapit na sa konkretong pag-usad. Kapag natuloy at nakumpleto ang proyekto, ang 4 na Miguel Malvar class frigates ay magiging pundasyon ng hinaharap na hukbong dagat ng Pilipinas, magsisilbing matatag na sandigan sa patuloy na pagharap ng bansa sa mga hamon ng seguridad, at magiging simbolo ng isang lumalagong kakayahang depensibo sa gitna ng mas komplikadong sitwasyong geopolitikal sa Indo-Pacific.